biyahe muna tayo mga ka-taste ride. Habang nagbabiyahe ako, samahan nyo ako alamin yung top 5 bikes na pinakasulit bilhin. So take note, ito lang yung mga na-taste ride namin. May mga video lang na na-review namin officially. So number 5 agad-agad is yung CF Moto 450 NK. Okay, since this is a personal list, bakit to naging top 5 ko? Alam naman natin, tapos na-mention na rin to ni Ned, and kung napapanood yung mga ibang video namin, talagang classic bike enthusiast ako. Bakit ko to naging number 5? Dahil loaded ito with features. Ang layo ng tinalon niya from its predecessor na 400 NK. Parang worlds apart yung quality nun. Tsaka, for its price, sobrang pack niya. Nandun na yung sleeper clutch, yung TFT upgraded na din, tapos may mga option ka like traction control, may EBS na on and off. Pero, kahit na better yung engine nito, it's 50 horsepower. I think 7 to 10 horsepower more siya from the 400 NK. For me, it's too refined. Not that it's a bad thing. I think it's a really good engine. Pero, kaya number 5 lang ito sa akin dahil it lacks character. Tapos, yung overall appearance niya, hindi kasi talaga ako fan ng mga naked bike. Pero kasi, ang logic ko dito, kaya ako top 5 to, dahil kung gusto mo ng reliable na bike na maganda yung build quality, pwede mong ilagay sa expressway. Ito yung pinaka sulit na bike sa'yo. And it will cost you around 262,800 pesos. Itong number 4 naman, siya yung pinaka-odd sa list. Pero of course, expressway legal din to, and it's a classic bike. And number 4 on our list is the Bristol 400i na jet spec. Bakit jet spec? Kasi yung specific bike lang na yun yung gusto ko. I mean, yung mismong bike ni jet yung gusto ko. Kung character lang din naman kasi yung pinag-uusapan, it's 400cc single cylinder engine, has that character. Pero hindi naman siya like tipong Triumph na character. Talagang mas classic lang siya in a way na yun nga, pretty straightforward, parang classic bike. Hindi ka naman mamamind blown sa riding experience nito. What I love about this is because yung riding experience niya, hawig ng Keyway Cafe Racer 152. Itong version lang to yung parang bigger version lang talaga niya. And for me, that's not a bad thing kasi yung Keyway, ano siya sobrang reliable, literal na gas and go. In fact, nakausap ko si Jet recently. Tapos, syempre, na-bring up yung conversation about bike. Hindi niya gamit kasi lagi yon dahil more on ano na siya ngayon, scooter guy. Pero kahit natutulog to sa garahe niya ng ilang weeks, pag in-start niya, one click lang, tapos reliable pa din. Walang problem, walang kahassle-hassle pagganahin sa mga drive. Kaya ko sinabing kakaiba to kasi yung specific bike model na to is converted into carb type. Pina-convert niya to sa isang workshop sa Marikina, si Konoha. Sabi niya, yun yung key transformation sa bike na to, kaya naging reliable siya. Tsaka sa 5 bikes na to, ito yung pinaka lagi kong nadadrive, lagi kong nahihiram sort of. And kahawig niya talaga yung Keyway Cafe Racer. And for me, ito rin yung best looking bike dito sa list na to. Kasi plain old simple classic bike talaga siya. Kaya lang yung effort sa bike na to para lang maging what it is today is quite a hassle for me. Hindi ko siya makikita na mapapasok ko pa yung time na yun i-maintain sa busy schedule ko. Tapos, medyo magastos nga rin. So, para malaman nyo kung anong pinagdaanan nito, nasa description yung link ng full video about Jet's Bristol 400i na converted sa carb. Pero kung sa tingin nyo sa list na to, na yun na lang yung Cafe Racer, nagkakamali kayo. Yung next dito is another version of a Cafe Racer din, pero mas maingay ito. Pero yung ingay na nasa tono, dahil yung gumawa nito, siguro dahil nagpo-produce rin sila ng musical instruments. Ito nga pala yung Yamaha FZ400. Pero converted dito sa Cafe Racer.
Kasi yung original nito, may mga fairings. Para siyang yung sinasakyan dati ni Maverick sa Top Gun. Ganun yung vibes niya. And honestly, mas gusto ko yung ganung itsura. Pero nung nakita ko siya up close and personal, nakita ko na somehow it works. And sabi nila, kaya common daw na modification dun sa mga ganung bike na may fairing na yun, na tinatanggal nila, is because lumulutong daw yung mga fairings. Top 3 ko ito is because of its riding experience. Dahil yung engine nito is an inline 4. And ang masasabi ko lang sa inline 4 is kakasatisfy talaga. Kumbaga, kung bibili ka ng big bike, aside from its bigger engine displacement, is of course yung sound na to na kung maririnig nyo naman dyan sa B-roll, nakakasatisfy talaga, lalo na kung sa highway to. Talaga mukha siyang definition ng big bike. And to add to that, hindi lang siya puro ingay ha. Yung FZ400, kahit na medyo luma na siya, in fact ito yung pinakaluma sa list na to, may bilis pa rin talaga, tsaka may arangkada. Pero nakikita kong challenge dito is of course yung maintenance din. Kasi yun nga, carb type to, tapos inline 4, alam niyo naman, medyo mahirap ito na yun. May mga certain ka lang dapat na mga mechanic na pinagkakatiwalaan para ma-maintain to ng maayos. And then may mga other options rin kasi sa same price range nito na around 200,000. Sometimes yung mga mura 160. Nandun yung mga Honda na Super 4, mga inline 4 din. Tapos syempre may mga mas modern bike pa. Pero kung akala nyo na yun lang yung inline 4 sa list na to, siya nga pala, bago ko sabihin yung number 2. Munti ko na nga to bilhin. Alamin nyo kung bakit. So, number 2 is the Suzuki GSX-S 1000 GT. So, obviously, specs-wise, ito yung pinakamaganda dito. Walang panamay ba sa list na to. Kasi, at the same time, ito rin kasi yung pinakamahal. Tsaka, obviously, it makes sense din na mataas to sa list. Kumbaga parang natural lang na dahil ito yung pinakamahal, syempre, ito rin yung pinakamaganda. And Suzuki naman, to be fair, napaka-reliable brand din yan. Tsaka, aside again from all those specs, liter bike na siya, 1000cc, tapos inline 4 din. Though medyo yung tunog niya, mas maingay pa yung FZ400 kasi itong inline 4 na to na test namin, yung Suzuki na to, nakastock yung muffler niya. Hindi niya, muntik ko nang matumba. Pero hindi niya ako pinabayaan kahit na 262 kilo siya. Kaya mahal ko yung bike na yun. Muntik na akong pagbayarin ng 862,000 pesos. Saan ko kukuhain yun? Yung downside nito is the very same reason why it's a good bike, yung price niya. Kahit na, again, reliable yung Suzuki when it comes to their bikes, liter bike pa rin yan eh. Yung maintenance nito really is a next level of commitment. Tsaka nga pala, yung reason kaya ako nilagay ito sa top 2 is, as silly as it sounds, is dahil yung handlebar niya. Hindi siya naka-clip-on kasi nga again, it's a GT version of the GSX sport bike. GT means Grand Touring. Meant siya for long ride, and dahil parang si Kuya Radel, mahal namin yung likod namin, yung upright na seating position niya, nakadagdag sa akin ng reason, kung kunyari man unlimited yung pera ko, na para bilhin yung GSX blah blah 1000 RG. So dito na tayo sa top 1, wala nang paligoy-ligoy pa. Ang top 1 sa pinakasulit para sa akin na bike sa na-taste ride namin is yung CF Moto 450 MT. Ito pinaka nagustuhan ko dahil yung tindig niya, yung riding position niya, parang saktong-sakto siya sa height ko. Tapos build quality niya, ang ganda rin. Okay, so when it comes to power naman, it's a 450cc engine. Same siya ng mga 450cc series ng CF Moto. Ang napansin ko lang dito, again, I'm not an expert when it comes to bikes, is, yun nga, matorky siya. And then, dahil nga doon yung 6-speed manual transmission niya,
ano ka dito, mas common yung mga pag gear change mo. That's a normal thing sa mga off-roader, higher torque. Siguro mas ano ka lang, mas madalas ka lang magkakamyo, pero that's not an issue. And yung weight niya, low heavy siya, yung center of gravity niya, you're like sitting literally on top of the bike, top of the engine. And naisip ko na rin na these days, mas masarap magkaroon ng bike na kaya kang dalhin sa kahit saang terrain pa yan. Yun yung pinaka nagustuhan ko sa mga na-taste ride namin. And the fact na it's reasonably priced din. It's around 329,000 pesos. Now, when it comes to maintenance naman, I don't think it's gonna be much of a problem for the 450M. Di rin naman ganun kalaking makina. Yes. And the fact rin na CF Motor is a growing brand, mag-release pa nga sila ng mga bagong lineup ng bikes na yun, daming naghahantay doon or daming nag-a-apply doon. Doon mo makikita na yung CF Moto really up their game when it comes to producing bikes for the masses. Kaya good job sa CF Moto. Ang wish ko lang sa 450 MT is to have more color options. Kasi so far, dalawa lang yung options, yung blue tsaka yung gray. Ayun, sana nag-enjoy kayo sa video na to. Salamat sa pagsama sa akin sa biyahe. Kung may mga big bike pala kayo na CLC dyan, baka pwedeng makahiram. Or sinong meron dyan SRS ng CF Moto. Kinukumpleto kasi namin yung Exodia ng CF Moto na 450 series nila. PM nyo lang kami sa Facebook page na Taste Right PH. So, yun lang. Bye for now. Thank you sa lahat ng subscribers.